Babaguhin na ang Panginoon ang lahat ng mga bagay. Isn't God's way so much better? Di ba't ang paraan ng Diyos ay mas mabuti? The Bible says in Psalm 6:5, Sabi po ng Biblia sa awit sa 5, "For in death there is no remembrance of you. sa kamatayan ay walang alaala sa iyo. In the grave who will give you thanks? Sa libingan, sino magbibigay ng papasalamat? If we went to heaven when we died, Kapag kayo ay babait, pumunta kagad kayo sa langit kung kayo namatay, we would certainly be praising di God. ba doon pupurihin niyo yung Diyos, di ba? But the Bible Pero says sinabi ng Biblia, the dead will not give thanks. ang mga patay daw ay hindi magpupuri sa Diyos, hindi magpapasalamat. There's no remembrance of God in the grave. Wala pong alaala ng Diyos sa libingan. The Bible is Ang clear. Biblia po ay napakaliwanag. Some people ask, Maraming tao magsasabi, magtatanong, don't we have an immortal soul? di ba meron tayong hindi namamatay na kaluluwa? Ezekiel 18:4 says, Sabi po sa Ezekiel 18:4, the soul that sinneth, ang kaluluwa na nagkakasala it shall die. ay mamamatay. If the soul were immortal, Kapag daw ang kaluluwa ay hindi namamatay, could it die? mamamatay ba ito? The Bible is clear. Paliwanag po ang Biblia. According to the Bible, can a soul die? Ang kaluluwa ay namamatay. Namamatay ba ang kaluluwa? Yes? Opo. Yes. Opo. What is the soul? Ano ba ang kaluluwa? A living creature. Isang buhay na nilalang. It's not immortal. Hindi po ito immortal. Yung immortal po hindi namamatay, ibig sabihin nun. Let's look at two words, Ating tingnan ng dalawang salita, mortal and immortal. mortal at immortal. Pinapanood niyo yan sa TV. Mortal means subject to death, Yung mortal po, ang ibig sabihin nun, ay namamatay. and immortal, Yung immortal, hindi po yan pelikula ni... not subject to death. yung ibig sabihin ng immortal, hindi po namamatay, hindi pwedeng mamatay. In the Sa Bible, Biblia po, mga kaibigan namin, human beings are mortal. tayo pong mga tao ay tinatawag na mga mortal. Job 4:17 says, Sabi po sa Job 4:17, shall mortal man isang mortal na tao be more just than his ay maker? maging mas matuwid sa kanyang manlalalang. Romans 6:12 and Romans 18:11 Roma 6:12 at talatang 18, and 2 Corinthians 4:11 ikalawang Korintyo 4:11, all describe human beings as mortal inilalarawan po ng Biblia na ang tao ay may kamatayan. and subject to death and disease. At tayo ay namamatay at nagkakasakit. Human beings seek immortality, Ang tao po ay naghahangad ng immortalidad. but receive it only at the second coming of Christ. Pero matatanggap nyo lang yung buhay na walang hanggan, yung immortalidad na tinatawag, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa ikalawa. Romans 2:7-8 Sa Roma 2:7-8, says we seek for immortality, na sinasabi doon, tayo po ay naghahanap ng immortalidad o ng buhay na walang hanggan. and we receive immortality At tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan at the second coming of sa Christ. ikalawang pagparito ng ating Panginoon. The King James Version of the Bible Sabi po ng King James Version ng Biblia, uses the word soul 1,600 times, ginagamit po ang salitang kaluluwa ng 1,600 na beses. but never once Pero kahit isang beses, does it use the term immortal soul. hindi binanggit na ang kaluluwa ay walang kamatayan. In the Bible, there is no immortal soul, Sa Biblia po ay walang kamatayang kaluluwa. and only God is immortal. Ang sabi po ng Biblia, ang Diyos lang ang hindi namamatay. Tandaan niyo yan. Ang Diyos lang ang hindi namamatay. The Bible declares 53 times Sinasabi po ng Biblia na 53 beses that death is a sleep. na ang kamatayan ay isang pagtulog. If it were true, Kapag ito ay totoo, it would be in the Bible. ito ay nasa Biblia. Many traditional African religions Marami pong tradisyonal na kultura ng mga African, believe in the immortality of the soul. naniniwala po sila sa immortalidad ng kaluluwa. This is the basis of ancestral worship. Kaya nga po sila sinasamba nila yung kanilang mga ninuno. Pag pag namamatay, sinasamba nila yung ninuno nila. Some Christians Marami pong mga Kristiyano ngayon, also teach the immortality of the ay soul. tinuturo din yung immortalidad ng kaluluwa. This is Ito ay nakabase, the basis of venerating or worshiping ito ay nakabase sa pagsamba o paggalang dead people or calling them sa saints. mga mahal nating namatay
Where did the idea of an immortal soul Saan come ba from? nanggaling ang ideya